Pagkatapos ay inanyayahan sila ni Yuwo na pumunta at hanapin ang pera ngayon. Malaki ang kikitain nila sa daan patungo sa kung saan naroon ang kayamanan ni Mr. Ma. Tinanong ni Yuwo kung si Mr. Land ay isa ring treasure hunter na karaniwang nagtatago ng kanyang kayamanan sa mga random na lugar. Kinumpirma ito ni Mr. Land dahil ang kanilang trabaho ay isang high-risk na trabaho at araw-araw ay gumugugol sila ng maraming oras sa kalsada, nagdadala sila ng kaunting pera hanggat maaari. Gayunpaman, kakaunti ang karaniwang nag-iimbak ng kanilang mga ari-arian sa isang ligtas na lugar tulad ng ipinaliwanag ng miyembro ni Chairman Mao Wang na si Mr. Mo Duang na hindi gaanong itinago ng chairman dahil lagi silang magkasama, at hanggang ngayon ang iba pang mga treasure hunting team ay hindi pa masyadong nag-post ng isang banta sa kanila, ngunit dahil nag-aalala sila na ang pamamaril na ito ay magdulot ng salungatan sa propesyonal na koponan, pansamantala silang naghahanap ng isang lugar upang iimbak ang lahat ng mga mahahalagang bagay na mayroon sila. Hanggang sa wakas ay nakarating silang lahat sa harap ng isang napakasira at inabandunang bodega, maaalala na tinukoy ng miyembro ni Master Mod, na doon itinago ng amo niya ang lahat ng kayamanan niya. Nang hilingin ni Sushi Aji sa lahat na sumugod, si Yuwo ay bigla silang pinigilan. Nakita ni Yuwo na may gumagalaw sa harap nila, bagamat kapag tiningnan mong mabuti. Isa pala itong level 65 Goblin's Secret Demon. Ang halimaw ay hinuhukay ang kayamanan ni Mr. Mao at may bitbit na malaking bag na puno ng kayamanan sa likod nito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yuwo na ang mga lihim na demonyo ay isang uri ng halimaw na ipinakilala sa mga libro, ngunit ang uri ng magnanakaw lihim na demonyo ay hindi kailanman binanggit. Iniisip ni Yuwo kung ang pagkakaroon ng halimaw ay nakatago. Si Su Shaoji, na nakakita sa halimaw, ay labis na humanga dahil maaari siyang kumita ng malaki sa pagkakataong ito. Pakiramdam niya ay kailangan niya itong seluhin. Paano sasabihin ni Yuwo sa mga kasama na tumahimik dahil baka magulat ang halimaw sa kanilang mga sigaw? At sa huli, hindi sila makakakuha ng anumang pera. At pagkatapos ay ipinahayag ni Master Lan King na ang lihim ng demonyong magnanakaw ay isang bihirang lihim na demonyo na parehong espesyal at bihira. Natural sa kanila ang hilig nilang mangolekta ng mga kayamanan at ang malalaking halaga ng kayamanan ay madalas na nakatago kung saan sila lumilitaw. Mapapatunayan ni Yuwo na marahil ang maliliit na pakpak na dating nakatagong kayamanan ay kinuha na ngayon ng ingat-yaman na nagnanakaw ng lihim na demonyong si Leon Kenyan pagkatapos ay itinuro ang malaking bag sa lihim na demonyo. Itinuro ni Lan King ang malaking bag sa likod ng mga lihim na magnanakaw ng demonyo at sinabing ito ay isang dimensional na sako. Lahat ng kayamanan na nakolekta niya ay itatabi sa bag na ito na may unlimited storage pa. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Zhong Cheng, kung sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, makukuha nila agad ang maraming kayamanan. Ngunit kahit na iyon ay isa lamang kalamangan, mas malaki pa ang bentahe nila. Ibig sabihin, kung kaya nilang pumatay ng mga lihim na magnanakaw ng demonyo sa itaas ng level 60 o mas mataas, makukuha nila ang portal key item sa kanilang layer. Ang kanilang layer ay Ramord na magkaroon ng mas maraming kayamanan kaysa sa maaaring bilangin. Interesado si Yuwo, ngunit napagtanto niya na ang lihim na magnanakaw ng demonyo ay mahirap talunin. Pagkatapos ay tinanong niya si Leon King kung anong mga hakbang ang maaari nilang gawin. Sinabi ng Leon King na ang Fifth Secret Demon ay talagang mahirap harapin ang kahirapan ay hindi kung siya ay maaaring patayin o hindi, ngunit sa halip kung maaari nilang mahuli siya o hindi. Kung ang halimaw ay nanganganib, maaari itong tumakas sa hindi kapani-paniwalang bilis kung hindi ito mahuli at mapatay ng mabilis. Ang halimaw ay maaaring magpatawag ng portal at makatakas sa pugad nito. Agad na napagpasyahan ni Yuwo, na ang susi sa kanilang tagumpay ay nasa kontrol ni Lan King. Ngunit mahirap pa ring makamit ang epektibong kontrol. Hanggang sa ipinahayag ni Lan King, maraming taon na ang lumipas nung nahihirap pa siya bilang baguhan sa paningin niya. Minsan siyang lumahok sa isang pangkat na binubuo ng 10 katao. Sa oras na iyon, nakilala niya ang isang level 25 na sikretong magnanakaw ng demonyo sa gubat. Gayunpaman, sa ilalim ng pagkubkob sa kanilang lahat, silang King An ay natigilan sa kakayahan ng halimaw na makatakas. Siya ay nagtataglay ng bilis at tuso na lampas sa imahinasyon ng tao. Habang si Yuwo ay lubos na kumpiyansa at hiniling ang bawat isa na bumaba dahil siya ay isang master ng kontrol. Kung ang lahat ng naroon ay naniniwala sa kanya. Kung gayon kailangan lang nilang gawin ang sinabi niya. Mabilis na sinabi ni Zushi Alji na magtitiwala kay Yuwo. Para sa kanya ay si Yuwo ang maswerteng bituin ng kanilang Dopngshan team.
Pakikinggan niya ang lahat ng sinabi ni Yuwo sa oras na yon. Pinili ni Mawa na umalis ngunit bago yon, inimbitahan siya ni Su Xiaoji habang nagpasalamat sa kanya ang lalaki. Bago tumalikod inis si Su Xiaoji sa ingay ng lalaki na hindi niya namalayan na mas maingay pala siya sa mga sandaling ito. Noon si Zhang Cheng, at paano ko agad tatatakpan si Su Xiaoji hanggang sa mahulog siya sa lupa? Habang si Yuwo, na nakakita ng kaguluhan, ay maaari lamang magbunyag ng kanyang diskarte sa oras na iyon. Ang Secret Steel Demon ay abala pa rin sa pagkolekta ng maraming kayamanan habang naghuhuni. Sa oras na iyon si Yuwo, at ang Dayak Sepink ay pinalibutan ang magnanakaw at nagsimulang magsuot ng nakakatakot na tingin sa halimaw. Nakita ni Yuwo ang magandang ani at sinabi na dapat nilang ibahagi ang ani. Nagsalita ang halimaw ng wikang hindi niya maintindihan. Kaya agad humingi ng tulong si Yuwo kay Wise sa pagsasali nito. Sinabi tuloy ni Wise na pinagtatawanan siya ng halimaw. Hinahamon niya ang lahat na hulihin ito at hahayaan silang kunin ang kayamanan kung magtagumpay sila. Sa paggawa nito, sinabi rin ng halimaw na si Yuwo ay isang mayabang na tao. Hindi naman masasaktan si Yuwo dahil nasabi na niya ang mga bagay na iyon noon pa. Gayunpaman, sinimulan niyang ilabas ang kanyang espada at sinabing interesado siya sa lihim na pera ng mga magnanakaw ng demonyo. Ibibigay ito ng halimaw sa kanya kung maabyutan niya ito. Gaya ng inaasahan, ang lihim na magnanakaw ng demonyo ay kumilos ng napakabilis. Gayunpaman, nakaharang na si Su Xiaoji sa kalsada sa isang punto gamit ang kanyang kalasag. Tiyak na hindi natakot ang halimaw dahil iisa lang ang tao doon. Pagkatapos ay si Zhang Cheng. At paano ko siya hihilingin na tumigil at agad na umatake sa kani-kanilang mga galaw? Ang lihim na demonyong halimaw ay natural na madaling nakaiwas sa lahat ng mga pag-atake at naramdaman ang mataas na kamay hanggang sa wakas, nagawa ni Zhang Chang na bitagin ang mga binti ng halimaw. Paano ako pupunta sa kampo? Nakuha ko ang mga binti ng halimaw, paano? Ngunit hiniling ni Zhang Cheng na tumahimik siya. Madali itong naputol ng nagbabalik na halimaw na ikinagulat ni Zhang Cheng nang mangyari yon. Isang kalasag na gawa ni Yuwo ang agad na nakakulong sa halimaw sa loob nito. Sinubukan niyang palayain ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay hiniling ni Su Xiaoji sa halimaw na sumuko dahil hindi na nito kayang tumakbo kung paano siya. Na-curious din ako kung paano tatakas ang sikretong demonyo sa kalasag. Gayunpaman, ang lihim na magnanakaw ng demonyo ay wala sa kanyang talino. Gumamit siya ng isang hakbang upang dumami ang kanyang sarili, na ginawang nagulat at nataranta ang bawat isa. Agad na inutusan ni Yuwo ang lahat na habulin ng hiwalay ang magnanakaw na Secret Demon Thief at huwag itong makatakas. Kailangan din nilang idirekta ito at hulihin ito sa isang direksyon. Pagkatapos ay hinabol nila ang lihim na demonyo at nakita kung paano bumagal ang mga galaw nito. Naniniwala sila na isa ito sa mga clone at dapat itong makuha agad. At paano gagamitin ni Yuwo ang mga mangangaso? Gumagalaw si Yuwo, na maaaring magpapataas ng atake at bilis sa loob ng 30 segundo. Gayunpaman, sa oras na ito ay mabilis na nalampasan ni Su Xiaoji ang lahat ng kanyang mga kasamahan at kung paanong si Sushi ay nagulat nang makita ni Yuwo. Na hindi napigil ang matawa, dahil kahit mataba siya, mayroon nga siyang kakayahang umangkop sa surfing. Gumagamit si Su Xiaoji ng maagang pag-surf, na gumamit ng magic power sa kalasag at mabilis na gumagalaw bilang isang sasakyan habang sinisira ang lahat ng mga hadlang sa landas ng paglalakbay. Casual na binanggit ni Zhang Cheng kung gaano silang lahat. Gusto niyang malaman kung kailan magiging mature ng kaunti ang kanyang partner. Nais niyang medyo tahimik ang kanyang mga kasamahan, tulad ng mga casual na umiinom ng kape sa magic carpet. Ginagamit ni Zhang Chang kay Baby ang lahat ng magic carpet na ito, na nakakagalaw sa mataas at stable na bilis at nakakapaghanda pa ng pagkain at inuming zuki. At paano pang magugulat si Yuwo nang makita ang kasamahan nila na nakakatuwa? Sa kabilang banda, si Lan King ay tiyak na hindi nais na mawala. Natutuwa siyang makitang napakasigla ng lahat ng kanyang tropa. Gayunpaman, ipapakita rin niya ang kanyang mga kakayahan, katulad ng hampasin ang bundok at lampasan ang mundo. Sa pamamagitan nito, maaari siyang tumalon sa hangin at maghatid ng isang malakas na suntok. Pero clone pala ang napatay niyang lihim na magnanakaw ng demonyo. Gayun din, sa lihim na demonyong magnanakaw na pinatay ng kanyang mga tauhan, si Lan King ay agad na napagtanto na ang katawan ng magnanakaw na lihim na mga demonyo ay siyang patungo sa lana.
Ang orihinal na lihim na magnanakaw ng demonyo ay pumunta kay Yuwo dahil siya ang may pinakamababang antas. Gayunpaman, sa wakas ay bumukas ang portal at ang halimaw ay nagnanais na tumakas. Ang bawat isa ay nagtanong kay Yuwo kung sino ang hindi hahayaang bumalik sa pugad ang lihim na demonyo ng magnanakaw. Gayunpaman, dumaan lang ang halimaw kay Yuwo at sinabing pangarap lang ni Yuwo na mahuli ito. Nang makita ang pangyayaring ito, natural na nalilito ang lahat kung bakit hindi pinigilan ang halimaw. Hiniling ni Yuwo na huminahon ang lahat sa oras na yon. Biglang nakita ng lihim na magnanakaw ng demonyo ang isang librong nahulog sa lupa. Interesado siyang tumalikod at bumalik para kunin ang librong nakalatag sa gilid ni Yuwo. Naguguluhan din ang bawat isa kung bakit nagbago nga ang direksyon ng lihim na magnanakaw ng demonyo. Ito ay lumiliko na ang lihim na magnanakaw ng demonyo ay interesado pala sa isang pang-adultong magazine. Sa oras na iyon, gagamitin ni Yuwo ang Love Secret Animal Trap, na isang level 60 trap na maaaring magdulot ng ipinagbabawal na epekto ng tanso. Malalaman ni Yuwo na ang mga lihim na magnanakaw ng demonyo na bahagi pa rin ng lihim na angkan ng demonyo, na may pervert na katangian sa kanilang DNA na hindi na mababago. Kaya naman, sadyang naglagay si Yuwo ng bitag at hinintay ang lihim na magnanakaw ng demonyo na tumungo sa portal. Lumalabas na ang mga resulta ay talagang naaayon sa inaasahan. Ang magnanakaw na sikretong demonyo na alam na siya ay na-frame up, nagalit ng husto at gusto niyang patayin si Yuwo. At pinuri ni Lan Qing ang kadakilaan ni Yuwo. Pati si Zhu Xiaji ay nakatanggap rin ng papuri. Sa kabilang banda, hindi nais ni Yuwo na sila ay masyadong masaya. Ang lihim na magnanakaw ng demonyo ay may hindi mahuhula ang pag-iisip. Tsaka hindi rin nagtatagal ang mga bitag. Kailangan nilang alisin ang halimaw sa lalong madaling panahon. Habang si Lan Qing ay nagboluntaryong patayin ang sikretong magnanakaw ng demonyo dahil sa inis nito sa kanya. Hiniling ni Zhang Cheng sa lahat na umatras kung sakali, kahit na walang mataas na depensa ang lihim na demonyo ng mga magnanakaw, isa pa rin itong level 65 elite monster. Kinailangan ni Haring Lan na gumawa ng isang malakas na laslas upang matagumpay na mapatay ito at ang pagtayo ng masyadong malapit ay maaaring maging sanhi ng pagtama sa kanya. Sa wakas ay nagtagumpay si Lan Qing sa pagpatay sa halimaw at nakuha nito ang kanilang koponan ng ilang mga bentahe. Nakakuha sila ng 200,000 puntos sa karanasan ng koponan ni Lan Qing at nakakuha ng karagdagang 50,000 puntos. Nakakuha din sila ng 40 milyon na cash pati na rin ang ilang mga bihirang bagay at armas. Nakukuha nila ang mahiwagang maikling uri ng water spirit na maaaring magpapataas ng kanilang bilis at kakayahang umiwas. Bukod pa riyan, maaari rin itong kanselahin ang kagamitan ng kaaway at mga feature ng item sa loob ng 10 segundo. Masaya sila na kumita ng malaki. Gayunpaman, ang isang bagay na hindi dapat kalimutan ay ang singsing ng swerte, na siyang susi sa pagpunta sa pugad ng lihim na demonyo na nagnanakaw ng kayamanan. Mas lalo silang natuwa dahil nakuha talaga nila ang susi. Nakakuha sila ng magandang ani salamat sa pagsunod sa utos ni Boss Yuwo. Habang nagdiriwang pa sila ng kanilang tagumpay, biglang tumunog si Aurora. Dumating sila at sinigurado na ang tunog ng pag-aaway ng Boss Monster na narinig na nalilito si Yuwo kung ano ang uunahin. Dapat ba niyang talunin ang Boss Monster o tuklasin ang lihim na pugad ng Thief Demon? Una, nalilito pa rin si Yuwo kung dapat ba siyang pumili sa pagitan ng pakikipaglaban sa Boss Monster o paggalugad sa mga lihim na demonyo. Napagpasyahan na pugad muna, habang si Lam King, pagkatapos ay nagsabi kay Yuwo na huwag mag-alala ng labis. Dahil ang oras sa lihim na pugad ng demonyo ay lumipas ng mas mabagal kaysa sa totoong mundo. Ang isang oras sa pugad ay katumbas ng 1 minuto sa totoong mundo. Bagamat hindi rin namin alam ang eksaktong paghahambing sa 1 minuto sa totoong mundo, bagamat hindi rin niya alam, masaya pa rin si Yuwo sa narinig dahil wala siyang dapat pagdudahan. Ngayon ay agad niyang binuksan ang pinto ng piitan. Tinanong muli ni Yuwo si Lan King tungkol sa iba pang impormasyon sa piitan. Mga bagay tulad ng mga antas ng halimaw, pag-iingat, o mga katulad bukod sa timing, alam ni Lan Kenyan na ang piitan ay may mga halimaw na random na antas. Isinaalang-alang ito ni Yuwo, at nangangahulugan iyon na kailangan niyang maging mas maingat at lupigin ang mga halimaw ng isa-isa. Para malaman mamaya, si Yuwo, na sa wakas ay nagpasya na pumasok kasama ang Dopang Shan team, naramdaman niya kaagad na may kakaiba, hindi kilalang kapaligiran sa unahan, kaya hiniling niya sa lahat na maging alerto. Talagang handa na ang Diping Sang team.
Si Su Shaoji ay mas nasa sabik dahil sila ay mga mangangaso ng pagkawasak na talagang naghahanap ng mga hindi kilalang bagay. Nag-aapoy na ang adventurous spirit sa kanyang katawan noong mga oras na iyon. Gayunpaman hindi makapaghintay na gumawa ng malaking kaguluhan si Yuo. Gayun din, si Sang Jiang ay lalong naging interesado sa kung ano ang nasa loob. Sa wakas ay sabay silang pumasok sa piitan, na naging level 35 na pala. Nadismaya si Sushi Aji dahil hindi naman masyadong mataas ang antas ng piitan, at nadismaya siya dahil ang hiniling sa kanya ni Lan King Yuan na huwag basta-basta, kahit level 35 pa lang ang piitan, wala pa silang alam at kailangang mag-ingat. Hiniling ni Yuo na huwag silang mab-aigo pagkatapos niyang makita ang nasa ibaba. Nagulat si Sushi Aji dahil maraming gintong barya ang nakatambak sa ibaba. Gayunpaman, hiniling ni Yuo na mas mag-focus. Dahil sa ibaba ay marami pa ring mga kayamanan na nagnanakaw ng sikretong demonyong nakatayong bantay na si Zheng Cheng ay agad na nakumpirma na nakikita niya ang kabuoang 15 lihim na magnanakaw ng demonyo, na lahat ay bihirang mga elite. Ang kanilang mga kandado ay hindi mukhang mataas. Si Zhu Shaoji ay natural na hindi makapaghintay na makita ito. Gusto niyang tapusin agad ang halimaw. Makaakit ito ng atensyon at mawala ng pag-asa. Hiniling niya sa lahat na huwag mag-alala tungkol dito. Naiinis si Lan King On dahil masyadong nagmamadali si Zushi Aji. Agad na sinalakay ni Zushi Aji ang karamihan at pinagalitan ang lahat para sa lahat ng basura na ginamit upang pukawin ang lahat ng mga target at pataasin ang halaga ng puot. Laking gulat ng mga lihim na magnanakaw ng demonyo nang biglang makita ang napakaraming nang hihimasok doon. Natural na agad silang kumilos para patayin si Yuo at ang iba pa. Habang si Yuo ay hindi nagtagal pinasiklab ang labanan, kahit na nakatuon si Yuo sa mga random na pangalan ng paglalarawan. Ang mga miyembro ng pangkat, hiniling ni Yuo sa lahat na huwag atikihin ang gitnang altar. Pagkatapos ay hiniling ni Yuo sa lahat na tumabi dahil gagamit siya ng buong firepower, na hindi magbibigay ng pagkakataon sa lihim na demonyo na huminga. Ang lihim na demonyo ay nag-isip ng paraan para makatakas, ngunit hindi ito pinayagan ni Yuo. Inatake niya ang lihim na magnanakaw ng demonyo at ginawa pang puno ng usok ang piitan. Hindi maintindihan ni Zhang Cheng dahil bakit niya hiniling sa kanila na huwag masyadong makaakit ng pansin. Ngunit si Yuo ang gumawa sa piitan na puno ng usok. At sinabi rin ni Lan King na masyadong mabangis ang firepower ni Yuo. Tumawa lang si Yuo at humingi ng tawad. Sinubukan lang niyang isecure ang sitwasyon sa pamamagitan ng hindi pagpapakawala ng isang lihim na magnanakaw ng demonyo. At ngayon natapos na ang lahat. Pagkatapos ay inanyayahan ni Yuo ang lahat na tamasahin ang kanilang ani. Ang lihim na magnanakaw ng demonyo ay naglabas ng maraming gamit. Masaya sila dahil makukuha nila ang jackpot sa oras na iyon. Nakakuha sila ng 75,000 puntos sa karanasan at nakakuha ng 85 milyon na pera. Nakakuha din sila ng ilang mga item, kabilang ang hangganan ng rock at ang kabilang panig ng silid ay medyo kaunti ng kaunti. Upang mag-shoot ng maikli at mahabang distansya, ang soul ng dragon na mahusay na espada, na may hawak na isang dragon sa loob nito. Ang banal na kasulatan ng mga elemento, na isang magic book, na nagtatala ng mga pinagmulan ng mga elemento. Nakukuha ng bawat miyembro ang pambihirang item na ito, at hindi inaasahan ni Lan King na bawat isa sa kanila ay makakakuha ng bago at makapangyarihang epic equipment. Masaya si Sushi Aji na nakatanggap siya ng ganoon kalakas na kalasag at ngayon ay nakadama ng ligtas na pigilan ang kaaway. Natuwa rin si Sushi dahil nakakuha siya ng cool arrow na nagustuhan niya. Nakakuha rin si Zhang Cheng ng isang magandang libro kahit na hindi siya komportable at natatakot. Si Yuo, na hindi nakakuha ng anumang kagamitan, ay lubos na nasiyahan sa 10 milyong pera na maaring magamit upang magbayad ng buo. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagong kagamitan na natanggap ng pangkat ng Daipang Xian ay maaring tumaas ang kanilang pagiging epektibo sa labanan, na magiging napakahalaga para sa susunod na labanan. Pagkatapos ay hiniling ni Yuo sa kanilang lahat na huminahon dahil hindi pa nila nasisimulan ang pangunahing kaganapan. Isang malaking treasure chest sa altar ang tunay na huling hantungan na makita ang treasure chest ni Zuki AJ ay naging mausisa si Yuo tungkol sa mga nilalaman ng hindi kilalang antas. Kaba ng kayamanan, ang chest. Ang chest ay malinaw na isang misteryosong pakete ng premyo. Iyon ay dapat na isang kamangha-manghang halaga para sa isang maliit na halaga ng kayamanan. Dapat maging masigasig ni Yuo sa pagsasabing siya ang pinakamahusay sa pagbubukas ng mga mahiwagang kahon.
Gayunpaman, agad na pinigilan ni Yuo ang dalawa sa padalos-dalos na pagkilos. Ipinaalala ni Yuo sa kanilang dalawa kung paano nakita ang lihim na magnanakaw ng demonyo na nakaluhod at sumasayaw sa paligid ng treasure chest. Napansin din ni Zushi Aji ang kakaiba. Para bang isang lihim na magnanakaw ng demonyo ang sumasamba sa kaba ng kayamanan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Zhang Cheng na kadalasan ang mga bagay na sinasamba ay mga espiritual na bagay, kaya marahil ang mga nilalaman ng kaba ng kayamanan ay isa na rito. Habang si Land King ay isang tabi kong espiritual o hindi ang laman ng treasure chest. Ngunit mayroong isang serye ng mga pamamaraan na kailangang sundin kapag naghahanap at nagbukas ng isang treasure chest sa kagubatan. Natural na gusto ni Yuo na malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. At saka ipinaliwanag ni Land King na hindi nila dapat lalapitan ang hindi pa nabubuksang treasure chest ng Mad Alien, kailangan nilang siguraduhin na ang treasure chest ay hindi isang bitag. Bago nila ito lapitan si Land King ay tuluyang itinapon ang katawan ng mga baril at biglang bumukas ang treasure chest at isang likas ang katawan. Nainis sila dahil ang kaba ng kayamanan ay naging isang maliit na sulyap sa araw. Nainis sila dahil halimaw pala ang treasure chest. Narinig na ni Land King An ang tungkol sa isang halimaw na treasure box dati, ngunit ang isang iyon ay hindi lamang isang bihirang piling tao, ngunit umabot din sa antas 70. Napagpasyahan din niya na ito ay kapareho ng mga boss na halimaw sa labas dahil pareho silang nasa level 90, maaari sumuko si Land King. Dahil masyadong mababa ang kanilang level, at kumita rin sila ng malaki sa araw na iyon. Pinaalalahanan rin niya si Yuo na huwag maging masyadong gaaman dahil baka sila ang mamatay. At gusto nilang malaman ang desisyon ni Yuo. Habang gagawin ni Zhu Xiaojie ang anumang pipiliin Yuo, nagpasya si Yuo na hatiin ang perang nakuha nila. Bagamat nagulat si Land King na isip din na ito ay isang magandang ideya. Pagkatapos ay nakipag-usap si Land King sa kanyang mga miyembro ng koponan. At noong araw na iyon, nakakuha sila ng 140 milyon. Salamat sa kakayahan at pamumuno ni Yuo. Sa makatuwid, binalak niyang bigyan si Yuo ng hanggang 70 milyon. Agad namang sumang-ayon ang lahat ng miyembro ng koponan nang walang anumang pagtutol sa kanila. Kung wala si Yuo, wala silang makukuha kahit isang sentimo mula sa biyahe. Ang mga kakayahan ni Yuo ay ang pinakamahusay at dapat na makuha niya ang pinakamalaking parte, habang si Yuo sa kanyang isip ay nakaramdam ng labis na pagkamanghana sa tukso ng napakalaking halaga ng pera, ang Depontion Team ay hindi nagtangkang patayin siya o kunin ang kanyang ibahagi, ngunit sa halip ay hinati ang mga nalikom sa dalawang bahagi, si Yuo ay gumaan ang pakiramdam. Dahil hindi siya nagkamali na ang dila minsan ay talagang karapat-dapat na pagkatiwalaan. Maaari rin silang magtulungan ng higit pa sa hinaharap. Habang si Lan Qinggan na nagpasya na sa wakas ay hinati-hati ang halaga ng perang natanggap ng Depontion Team sa 5 taong naroroon. Bukod pa rito, bawat isa sa kanila ay nakakuha na rin ng bagong sandata, kaya hindi na sila mangangailangan ng maraming pera sa hinaharap para sa pamimili. Nagtagumpay din si Yuo na makuha ang 70 milyon na napagkasunduan. Pagkatapos ng proseso, nagpasya silang bumalik. Gayunpaman, tinanong ni Zhu Xiaojie si Yuo tungkol sa kung anong mga paraan ang karaniwan niyang ginagamit upang kumita ng pera. Hindi niya sinasadyang maging sikim, ngunit nais lamang niyang timbangin ang mga panganib. Gayunpaman, sa halip na sumagot, tiningnan ni Yuo talaga ang kaba ng kayamanan. At Zushi, AJ ay muling nagtanong kay Yuo kung bakit hindi dapat isipin ang treasure chest. Ang chest ay talagang isang bagay na hindi nila kayang talunin sa antas na yon. Ipinaalala ni Zhang Cheng na ang kaba ng kayamanan ay may mataas na kita, ngunit hindi nila kayang bayaran ang mataas na panganib na kaakibat nito. Samantala, naubos na ang swerte nila kaya dapat sumuko na lang. Agad na mako-confirm ni Yuo na iintindihan na ito ni Zhang Cheng. Ngunit ang pag-iiwan ng napakalaking kayamanan ay hindi lang estilo. Ayon kay Land King na agad na nagpaalala na talagang gusto pa rin ni Yuo na mabuhay. Habang si Yuo ay tila nagpasya na umalis sa koponan, na ikinagulat ng lahat.